Bakit nga ba maraming tao ang buong buhay nagtatrabaho, pero hindi pa rin yumayaman? Simple lang, hindi pera ang problema, kundi ang paraan ng pag-iisip. Sabi ni Marcus Aurelius, "The things you think about determine the quality of your mind." At kung mali ang mindset mo tungkol sa pera at tagumpay, kahit anong effort, mauuwi pa rin sa wala. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 malupit na dahilan kung bakit hindi kayo mayaman at paano ka makakalaya gamit ang filosofiya ng Stoicism. Simulan natin. Una, wala kang disiplina. Lack of self-control. Ito ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi kayo mayaman. Walang disiplina. Think about it. Kumita ka ng 20,000 pesos ngayong buwan. Pero bago pa dumating ang sahod, plano mo nang bumili ng bagong sapatos, mag-food trip o mag-gadgets. Ang ending? Ubos agad ang pera. Ang totoo, hindi income ang problema ng karamihan, kundi ang spending habits. Stoic view. Ang Stoicism ay nagtuturo ng self-control bilang pinakamahalagang asset ng tao. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, lalo na ang iyong mga desires, ikaw ay magiging alipin ng mga ito. Sabi nga ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." Hindi ka nagiging mahirap dahil maliit ang sweldo mo. Nagiging mahirap ka dahil hindi sapat ang disiplina mo sa paggamit nito. Daily application. Track your expenses. Know kung saan napupunta ang bawat piso. Set a rule for delayed gratification. Kung gusto mong bumili ng bagay, hintayin muna ng 30 days. Kapag gusto mo pa rin, saka mo bilhin. Automate savings. Pagkasahod, ipunin agad ang 20 to 30% bago ka pa man gumastos. Why? This keeps you poor. Ang taong walang disiplina ay parang balde na may butas. Kahit gaano karaming tubig ang ibuhos, laging mauubos. Ganyan ang pera mo kung lagi kang walang kontrol sa sarili. Sa Stoic philosophy, ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi kapangyarihan sa sarili. Kung hindi ka master ng sarili mong gastos, hindi mo maaabot ang financial freedom. 2. Takot ka sa risk. Fear of failure and comfort zone. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit karamihan ay hindi umaasenso. Takot sa risk. Takot sa failure. Ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo, "Gusto ko sanang mag-business, pero baka malugi. Gusto kong mag-invest, pero baka mawala lang pera ko. Gusto kong mag-apply sa mas malaking opportunity, pero baka hindi ako matanggap." Kaya ang ending, nananatili ka sa comfort zone. Stable, oo, pero walang growth. Stoic view. Alam ng mga Stoics na ang buhay ay puno ng uncertainties. Pero imbes na iwasan ito, ang payo nila, harapin ang takot. Sabi ni Marcus Aurelius, "It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live." Ang mas dapat mong katakutan ay hindi ang pagkatalo, kundi ang hindi ka man lang sumubok. Example sa modern life. Ang taong hindi nag-i-invest kasi natatakot mawalan ay siguradong hindi rin kikita ng malaki. Ang taong hindi umaalis sa trabahong hindi na siya natututo ay mananatiling stuck habang ang iba ay umaangat. Practical application. Reframe failure. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi bayad sa experience. Start small risks. Kung gusto mong mag-business, magsimula sa maliit. Kung gusto mong mag-invest, magsimula sa maliit na amount. Learn constantly. Ang takot ay bunga ng kakulangan sa kaalaman. The more you learn, the less you fear. Why? This keeps you poor. Kapag natatakot ka palagi sa risk,
Ang ending ay zero opportunities. Yes, walang lugi, pero walang gain din. Sa Stoicism, ang takot ay dapat gawing teacher, hindi jailer. Kung hinahayaan mong ikulong ka ng takot, then you are already poor, kahit anong pera ang meron ka. 3. Mali ang mindset. Wrong way of thinking. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit hindi kayo mayaman. Ang mali at limitadong pananaw mo tungkol sa pera at sa sarili mong kakayahan. Maraming tao ang lumalaki na may paniniwala na ang pera ay masama. Hindi kami yayaman kasi mahirap lang kami. Para lang sa mayaman ang negosyo at investments. Ang problema? Mindset becomes reality. Kung iniisip mong hindi ka yayaman, automatic na ilalayo ka ng utak mo sa mga opportunities. Ang tawag dito sa psychology ay self-fulfilling prophecy. Stoic view. Ang mga Stoics ay laging nagtuturo ng clarity of thought. Kung mali ang perception mo, mali rin ang magiging desisyon mo. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung iniisip mong mahirap ka at wala kang magagawa, mananatili kang mahirap kahit pa maraming opportunity sa harap mo. How wrong mindset keeps you poor. Envy mentality. Naiinggit ka sa mayayaman, pero hindi ka natututo mula sa kanila. Instant gratification. Gusto mo agad ng resulta, kaya hindi ka marunong maghintay at mag-build ng matagalang wealth. Scarcity thinking. Lagi mong iniisip na kulang, imbes na hanapin kung paano ka makakalikha ng mas marami. Practical application. Reprogram your beliefs. Tanungin mo sarili mo. Totoo ba talagang masama ang pera o depende lang ito sa paggamit? Replace envy with curiosity. Kapag may nakita kang successful, huwag mainis. Mag-observe at matuto. Practice gratitude. Kapag marunong kang makakita ng yaman sa simpleng bagay, mas madali mong maa-attract ang tunay na yaman. Ang mali kasing mindset ay parang piring sa mata. May opportunity sa paligid, pero hindi mo ito makikita. 4. Wala kang long-term vision. No clear goal. Ito ang ikaapat na dahilan. Wala kang direksyon. Yes, kumikita ka. Yes, nagbabayad ka ng bills. Pero ang tanong, ano ang 5-year or 10-year vision mo sa buhay? Kung wala kang malinaw na goal, para kang isang bangka na walang rudder. Kahit gaano kalakas ang hangin, iikot-ikot ka lang. Stoic view. Ang Stoics ay naniniwala sa purpose at malinaw na layunin. Sabi ni Seneca, "If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable." Kung wala kang malinaw na financial vision, hindi mo malalaman kung tama ba ang direksyong tinatahak mo. Common signs of no vision. Wala kang emergency fund. Laging sweldo to sweldo. Wala kang plano para sa retirement o investments. Hindi mo iniisip kung paano magiging stable ang pamilya mo in the future. Practical application. Set clear goals. Example, in 5 years, gusto kong magkaroon ng 500,000 pesos savings. Break it down. Kung 5 years, 500,000 pesos, ibig sabihin 100,000 per year o 8,300 pesos per month. Create systems. Hindi sapat ang motivation. Kailangan may sistema tulad ng automatic savings or regular investment. Why this keeps you poor? Kung wala kang long-term vision, mapapagod ka sa kakatrabaho pero walang patutunguhan. Para kang hamster sa wheel.
busy pero paikot-ikot lang. Sa Stoicism, ang malinaw na layunin ay nagbibigay ng order sa buhay. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, sigurado kang hindi ka makakarating sa yaman na inaasam mo. 5. Hindi mo pinapanday ang pagkatao. Neglecting inner wealth. Ito ang pinakahuling dahilan. Nakafocus ka lang sa external wealth pero hindi mo pinapanday ang iyong inner character. Paano mo malalaman ito? Kung gusto mo ng pera para lang magyabang, kung nakikipagkompetensya ka sa iba para ipakita na mas magaling ka, kung iniisip mong pera lang ang sukatan ng success. Ang problema dito, kahit makuha mo ang pera, mawawala pa rin ito dahil ang ugat ng kahirapan ay nasa loob, hindi sa labas. Stoic view. Para sa Stoics, ang tunay na yaman ay ang virtue, ang pagiging disiplinado, matalino at makatarungan. Sabi ni Marcus Aurelius, "A man's true wealth is the good he does in the world." Kung wala kang values, kung wala kang respeto sa sarili, at kung hindi ka marunong mag-handle ng success, ang pera ay magiging lason, hindi blessing. Practical application. Develop discipline. Pera follows character. Value integrity. Ang tiwala ay mas mahalaga kaysa pera. Focus on service. Ang tunay na mayaman ay yung nagbibigay value sa ibang tao kasi doon nanggagaling ang sustainable wealth. Why this keeps you poor? Kung puro external wealth lang ang habol mo, darating ang panahon na mawawala ito. Pero kung pinanday mo ang iyong pagkatao, kahit mawalan ka ng pera, babalik at babalik ito. Dahil ikaw mismo ang source ng yaman. So ayan mga kaibigan, ang 5 dahilan bakit hindi kayo mayaman. Wala kang disiplina. Takot ka sa risks. Mali ang mindset mo. Wala kang long-term vision. Hindi mo pinapanday ang pagkatao. Kung napansin mo, lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa iyong character at mindset. Dahil sabi nga ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." At dagdag pa ni Seneca, "Wealth is the slave of a wise man, the master of a fool." Kaya kung gusto mong yumaman, huwag mong unahin ang paghahanap ng pera. Unahin mong ayusin ang sarili mo. Kasi kapag maayos ang pag-iisip mo, ang pera ay natural na darating bilang bunga ng tamang aksyon at tamang disiplina. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mo. At kung may natutunan ka, comment mo sa baba kung alin sa 5 reasons na ito ang tumama sa iyo. Baka makatulong din sa iba. Remember, huwag mong habulin ang pera. Habulin mo ang pagkatao at disiplina. Dahil kapag ikaw ay naging master ng sarili mo, walang makakapigil sa iyo para umasenso.